Hello guys, ngayon ay nandito po tayo sa San Fernando, Pampanga at ongoing naglalagay tayo ng cortina. So ito po yung lalagyan natin ng cortina ngayon, parang tayo nasa hotel. Kasi po yung bahay po nila ay puro glass po yung pinaka wall niya. No? So pakita ko sa inyo yung ginagawa natin ngayon. Ito pong bahay na lalagyan natin ng cortina is 2-story house po ito. Yung client po natin, nakita po tayo through Facebook at sila po ay naka-base sa Malaysia. Tapos guys, nag-start na rin kami mag-install. So, tinest namin dito talaga yung bago naming biling plancha. Although sa ibang vlog po natin, ay ipakita ko na po sa inyo na gumagamit na kami ng industrial iron. Pero share ko lang po na ito po yung first client natin na ginamitan po natin ng pangmalakasang plancha. Kasi po kung naaalala nyo po, para pong hair dryer sa laki po yung ginagamit natin. Sa tagal po natin pagkakortina, finally po at least nakapag-invest po tayo ng bagong gamit para po mapabilis ang ating pagtatrabaho. Sa pagsasabitan po pala ng kortina ni client, medyo nahihirapan po kami kasi yung ceiling po nila is gawa sa PVC. Ganun pa man po, nag-start kami maglagay kanina sa living area and ito na po yung nilagay natin. Since malalaki nga po pala yung mga bintana po ni client and halos glass po ang kanilang wall, ang gusto po ni client is gumamit po ng Korean soft blackout plus po hotel quality po na inner na pang matagalan na po magagamit ni client. Ito po yung dining area nila which is meron pong fixed window at sliding door ulit. Bali ito po yung nilagay natin. So same color po syempre dahil open concept po ang bahay. Kumbaga pinapakita ko lang po sa inyo ngayon kung ano po yung tsura ng kortina pag nakapatay yung ilaw. Share ko lang po sa inyo yung dining set nila. Ang ganda ng design. Ito daw po ay nabili sa MOA or Mall of Asia. Tapos, ano po, infinity po yung design ng kanyang stand. And clear po na top glass. Guys, yung mga kortina natin, hindi mo na po pinatali ni client or pinalagyan po ng hook. Kasi po yung asawa po niya is Myanmar ang nationality po. Ngayon, sabi niya, pagdating na lang daw po na asawa niya, sila na lang daw po maglalagay ng mga hook at magsasalangsang niyan. So again, ito po yung itsura ng dining area po nila. Kung napansin niyo po yung kortina natin, nag-iba po talaga yung kulay, depende po sa lights effect. Guys, sa middle ng kanilang sala at dining area, meron ditong long curtains tayong nilagay. Although hindi ko po naipakita ng buo kasi naglilipat pa po sila client. Pero guys, share ko na lang yung ilaw kung type nyo. Sa Milana po yan binibili yung mga ganyang design po ng ilaw. Sa stairs naman po tayo, ang gusto po ni client is motorized. So ito po, applicable naman siya for manual. Kaya lang po, syempre, kung ano po ang gusto ni client, yun po ang masusunod. So ito, kinapalan po natin yung blackout niyan. Kahit po, hindi naman siya ganun laki yung width. Kasi nga po, again, ayun po ang request ni client. Kasi full glass po talaga halos yung paligid ng bahay. Dito naman po tayo sa master's bedroom, which is ang finish po ng sliding door is wall to wall, kung napansin nyo po. And habang nandito po tayo sa master's bedroom, napansin ko po itong accent wall na ito. Alam nyo po ito, akala ko wall cladding na dinikit lang sa wall. Ngayon po pala hindi, talaga pong ginawa yan sa pader na yan. Dinesign po talaga ng contractor yan dyan. So nasanay kasi tayo laging fluted panels ang accent, pero may ganyan pala. Tapos guys, ito naman yung labas ng balcony nila. Yung tiles na ginamit is maliliit na tiles. Ito, bihira lang siguro makakita ng gantong tiles guys. Okay naman po siya pang outdoor, pero siguro guys, maano to sa molds kasi maliliit at maraming grout na nilalagyan. By the way, naisabit na rin po namin yung curtains. Ito po yung ating finish. Wall to wall po yan. And still, color almond po yan. Best seller natin. So, ang ganda ng TV nila, parang ano siya, picture frame, ganon. Tapos guys, empty pa talaga. Wala pa akong may papakita sa inyo. Kasi ngayon guys, habang naglalagay kami ng kortina, nag-aayos din po ng mga gamit si client sa bahay niya. Pero share ko na lang yung kanilang master's bathroom. So ganito guys, yung mga bathroom na talagang pang hotel ang vibes. Social, ang ganda ng tiles na ginamit. Mga stone look po ang design. Tapos may gantong access sa wall. Siguro sa Wilcon to nabili. Yung gantong klase ng tiles, nakita ko na po yan sa Wilcon. Tapos ito yung kanilang sink, yung countertop is quartz. Then smart toilet. Tapos naka-separate po yung shower area. Ayan, may shower partition na yan. Guys, yung mga tiles na ginamit sa wall is 60 by 60 cm. Pero ito ay mga matte finish guys. Tapos, meron din sila dito pinapalagyan na blinds. Ito ay jalousie ang datingan. Mamaya lalagyan natin yan. By the way, ito again yung kanilang shower area. And yung kanilang sink. Tapos guys, ayun naman sa isang kwarto, naglagay din tayo ng kortina dito. Guys, almond din ito ha, pero again, depende kasi sa
lights effect, kaya nag-iiba yung shade ng color natin. Gaya niya kasi merong warm, humahalo sa kulay, kaya medyo nag-i-strong yung color. Guys, sa bathroom ulit tayo, common bathroom. Pero guys, tignan nyo yung pader, meron din accent na gawa sa concrete yan. By the way guys, ito na yung pintuan nila. Tapos ito itsura sa loob. Guys, alam nyo, ang napakaganda ng ano nila, ng CR nila. Yung mga gantong tiles, lagi ko sinasabi sa inyo, sa Wilcon Depot nyo po makikita. Tapos yung kanilang accent, 30 by 60 po ang sukat niyan. And then, yung mga tiles na ginamit naman sa ibang wall is 60 by 60 cm po. Tapos kung ano pong ginamit sa flooring, ganoon na rin po yung ginamit sa wall. Yung mga ganito klase po ng CR talaga, yung pinapangarap ko. Tapos ito na rin yung ceiling. Ganda, yun lang masasabi ko guys, pasado sa taste natin. And then ito naman yung isang kwarto. So ang ginawa natin dito is wall to wall din po. Ayan. Ganda lang ng frame din nila na cherry blossom. Ako kaya kailan ako magkakaroon ng ganito guys. Sana naman, di ba, ibigay sa atin. Kahit po ulit-ulit ako, sabi ko nga po malalaki talaga mga bintana nila. Gaya po nila sa family area, napakalaki po ng sliding door. Tapos guys, ayun ito, nakalimutan kong videohan yung kurtinang kinabit natin dyan. Pero again, naglagay din tayo sa area na to. Shinare ko na lang po sa inyo, no? Tapos guys, naglagay din tayo ng blind sa ibang areas. Plus, ito po yung itsura ng ating kurtina sa labas naman. Thank you din po. Maganda. Lalo na yung pagod na pagod yung ito. And bago po natin continue yung vlog mga ka-viewers para sa ating next project, gusto ko lang po i-share sa inyo na alam niyo po ba yung client po natin sa San Fernando, Pampanga is taga Isabela po. Tapos yung asawa niya po, gaya na sinabi ko, is taga Myanmar. Ngayon po dahil bagong lipat sila sa Pampanga, naghahanap sila ng trusted po na maglalagay ng kurtina. So nagtanong po sila sa kanilang neighbor kasi same layout po sila ng bahay kasi nga po built and sell po yung house. Nagtanong po siya kung magkano po ang inabot ng kurtina ng kapitbahay niya. Dahil ang sinabi po ng kapitbahay niya is 900,000 po ang inabot po ng kanyang mga kurtina. So imagine mga ka-viewers kung gaano kamahal yon. Then nung nakita niya kami sa Facebook, nag-inquire siya. Pinasukatan niya po agad yung kanyang bahay. Then nagtaka po ako, ba't ang bilis namin na close deal? Kasi po alam nyo mga ka-viewers, hindi kami umabot sa kalahati po ng 900,000. Below than that pa po ang inabot po ng project namin doon. Tapos nakamotor pa yon. So, imagine guys ha, maganda na yung quality ng ina-offer namin na fabric. Tapos, tamang laban lang talaga kami. Talaga guys, nung nalaman ko na 900,000 yung kurtina na yon. Tapos guys, nakita ko yung tela, too much. Too much guys. Tapos guys, nakita nyo naman yung gawa natin. Diba? Hindi naman sa inaano, may laban naman, diba po? Do you agree guys? And share ko lang din po na meron tayong mga natatanggap po na inquiries na meron din po sila mga kanya-kanyang horror story regarding sa pagpapalagay ng kurtina. Gaya po nito, gusto niya ipaayos po yung kurtina niya sa atin kasi kumuha po siya ng ibang gagawa. Then, hindi niya po nagustuhan yung gawa, which is gusto niya ipa-fix sa atin. Yun po ay hindi namin kaya i-fix dahil po, unang-una hindi po kami nag-install. And for sure, meron po kayong warranty sa pinagkabitan niyo po niyan. Kaya hindi po namin pwedeng galawin. And aside po dyan, meron pa po kami natanggap na gantong message na sana sa amin na lang daw po sila nagpagawa kasi hindi daw po sila natuwa sa unang gumawa ng kanilang kurtina. So, meron sila mga doubt na nalulungkot, na sayang, pero ganun po talaga mga ka-viewers, no? Hindi naman natin mapipilit ang mga bagay-bagay. If you think po na ano po ang puso ninyo, nararamdaman ninyo sa sarili ninyo, na magaan po ang loob ninyo, and okay yung kausap po ninyo, go with that mga ka-viewers. Pero double check, lagi pong i-double check ha. Yan po ang sinasabi ko sa inyo. Kasi marami naman po talaga nagkukurtina. Pero ang mahirap po talaga makahanap yung hindi po kayo dadayain sa tela and hindi po kayo dadayain sa presyo. And so far po mga ka-viewers, to be honest din, marami na tayo nalagyan na kurtina. And meron pa tayong mga upcoming po na project na mas malalaki pa po. Kaya, thanks God. Tapos guys, ito naman next client natin is sila po ay may-ari ng cooking oil factory dito sa Pilipinas. So, imagine guys, hindi ko in-expect pero ayun, nakita tayo through Facebook and pinagkatiwala sa atin yung
project. Imagine guys, 2 years pa lang po ako nagkukortina. Pero gano'n na sila katras sa akin. Siguro guys, yun nga, nakikita po nila talaga yung gawa natin, saka yung passion sa pagbuo po ng isang kortina, no? Tapos guys, yung maganda pa, yung una kong pinakita sa inyong bahay, sa susunod na bahay, 5 minutes away lang po ang layo niyan. Imagine guys, nakakatuwa, di ba? Andiyan lang sa paligid yung mga nagiging kliyente natin. So guys, ipapakita ko sa inyo yung next project natin. Alam nyo guys, itong bahay, napakalaki po talaga nito. And hindi ko expect na ma-approve po tayo. Pero again, pinagkatiwala sa atin kasi alam nila na kaya natin gawin yung gusto nila. So ito yung dining area nila guys. Huwag kayong mag-alala, hindi po natin lalagyan ng kurtina yan. Ito naman po yung kanilang kitchen or main kitchen na napakasosyal. Para sa akin, para ka na sa palasyo sa ganda. Imagine po yung mga appliances, yung pagiging aesthetic po ng loob ng bahay, talagang pinaghandaan. And alam na alam mo may budget sila. Umuulan ng gold. And meron po sila sa countertop na wine fridge. And halos lahat po ng appliances nila, Elba po ang brand. Pero lang po sa kanilang refrigerator, which is knock-knock door po yan na LG. Habang nandito nga po tayo sa loob po ng bahay nila, kumukuha lang po ka ng mga clips. Kasi po yung owner is hindi po natin sila subscribers. Nakita po tayo sa Facebook. And ay nagpaalam naman po ako kung pwedeng kumuha lang po ng mga onting video para may idea lang po yung mga viewers. Inalaw naman po nila. And then, ito pong ilaw kung type nyo, sa Milana po yan nabili. And again, ito po yung kanilang napakagandang main kitchen. Iba po talaga nagagawa ng gold sa bahay. Para ka talagang Reyna at Hari, ganon. Tapos guys, sa second floor, naglagay tayo ng kurtina dito sa bedroom na ito. Ito po si bedroom number 1. Motorized po yung kanilang blackout curtains dito. Ngayon guys, ayan na po yung interior design po ng kwarto na ito. Hindi ko na po pinagana yung motor kasi po, wala pa po siyang abang na kuryente. By the way guys, ito na itsura ng ilaw. Meron siyang cob light na warm lights. Yung bed frame po, pinagawa nila yan sa Antipolo. Tapos meron silang floating cabinet sa side cabinet po na meron siyang automatic na pag pinatong mo yung iPad, ganyan, or Apple, may charger na siya. Tapos guys, meron mga mirror para magmukhang malaki po yung kwarto. Hindi na po nila pinatali yung mga blackout kasi gusto nila hotel look lang po, bagsak, tapos wala na pong tassel sa gitna. Tapos guys, dito nilagay yung aircon and then yung pintuan po is barn door siya. Ito yung pintuan ng walk-in closet, social ng knob. So ini-slide po yan and then ito po yung makikita natin sa loob. Ayan. Tapos guys, dito na rin syempre yung master's bathroom, which is ang door po is smoke glass. So tingnan natin yung kanilang bathroom. So guys, social. Imagine, tignan nyo guys yung kanilang mga tiles, marble, yung kanilang mga accessories ng bathroom is gawa sa gold and ilaw. Ganda guys. Tapos yung shower is gawa din sa gold. Mga gold hardware talaga yung mga ginamit. Ito ang ganda ng kanilang sink. Tapos yung mga accessories talaga guys, umuulan ng gold. Social. Focusin pala natin yung kanilang bathtub guys, saka yung kanilang smart toilet. Ito yan. So even yung panlinis po, gold yung hardware. Ang galing nila maghanap ng mga gagamitin sa bahay. Bagay na bagay yung mga ginamit na materials po sa interior ng bathroom. Ito si bedroom number 2 naman po, naglagay din tayo dito ng cortina, which is ang finish po is wall to wall. So ito po ang kulay natin, smoke naman. Sa interior po nitong kwarto na ito, meron silang wardrobe cabinet, study table, saka po side table na slim type na meron din pong charger port. Then again, yan po yung itsura ni bedroom number 2, no? Kung type nyo naman po yung tiles, ang ginamit po dito is 20 by 90 po ang sukat. Again, yan po si bedroom number 2. Next natin is bedroom number 3. Ito po siya before and then ito na po siya. So yan na po yung ceiling. Tapos guys, yung kanilang headboard is malaro yung design. Mayroon din mga mirror. Tapos yung side table po is iba naman yung design. Tapos yung tiles dito is 20 by 90 din, gray.
So again, yan po yung ating mga ginawa sa mga kwarto po nila. Itong isa sayang, medyo meron na po kasing gamit, di ko na ipakita sa inyo. Pero nilagyan din po natin ng kortina. And ito po yung view sa likod, malabali po ang datingan. Napakaganda po, talagang para ka talaga nasa resort sa ganda. Tapos guys, akit tayo sa taas, pakita ko lang sa inyo yung kanilang pa-spiral na hagdanan or semi-spiral ganon. So, ang ganda ng lights effect and ang ganda po ng handle. Kulay gold. Tapos yun yung ceiling guys na merong Milana lights. Ganda talaga ng bahay. Yun lang masasabi ko guys. Sabay-sabay tayo mangarap. Tapos, continue po natin. Still, naggagawa pa rin po kami ng kortina. And ito po pala yung top view ng hagdanan kung gusto niyo pong magaya. Ito po yung itsura ng kanilang ilaw sa malapitan. So again, pag naghanap po kayo ng mga ganyan, sa Milana lights po kayo maghanap. Tapos guys, natapos na rin kami ng gitna ng gabi and ito po yung itsura ng bahay sa labas at night. Tapos po, yung ating kortina sa malapitan, ganyan po itsura. Kung napansin niyo po, white lang po yung pinilagay ni client or linen lang po. Kinabukasan bumalik po ako para ipakita sa inyo yung ating finished project. So again, linen lang po ang pinilagay ni client sa kanyang living area. Pero malaki po yan. So motorized po ito. Ngayon po yung design po ng kanilang kortina. Sinunod na lang po natin yung design po ng interior po ng bahay, which is yan po. Dito naman po tayo sa top view ng living area. So yung kanila pong bahay pala ni client is smart home. Since hindi pa po nagagawin smart home nila, through remote muna po tayo sa kortina, pero pwede rin po yan sa Alexa. Sabi po pala ni client, plano rin po nilang palagyan niya ng blackout soon pag naramdaman po talaga nilang umiinit sa loob po ng bahay. By the way guys, ayan na po again yung itsura po ng kanilang living area. Tapos ganitong anggulo po tayo. Ayan. Social ng ilaw talaga. So hopefully guys, meron kayong nakuha ang idea po sa bahay po ni client. Dahil ako marami po akong napulot. Ganito pala ang bahay ng mga mayayaman. Joke lang po. Sa totoo lang po, may inspire ka talaga kasi napakaganda po ng bahay nila. And po mga ka-viewers, ang natapos nating project sa Pampanga. Sana po nakakuha ng idea at nagustuhan nyo po yung ginawa nating kortina. Ngayon po, bigyan ko lang po kayo ng tips kung magpapagawa po kayo ng any project po sa pinapagawa nyo dream house. Double check nyo po yung background po na kausap ninyo, yung mga naging proyekto nila. Double check guys kasi gaya niyan, even sa curtains, meron talagang tayong mga na-encounter na gusto ipa-repair yung mga gawa ng iba. So double check guys, no? And lagi naman po ako nagsasabi sa inyo, okay lang po kahit hindi nyo po kahalin yung servisyo namin. Basta ako po, nag-start tayo as vlogger po, nagbibigay tayo ng idea sa mga kliyente regarding po sa bahay. So, ayun lang po yung masasabi ko, always double check po na kung sinong gagawa po ng mga proyekto sa bahay ninyo. And please, ayun po, kung konti lang po yung diferensya, doon na kayo sa sigurado po kasi, ayun po, sabi nga nila, nasa huli po ang pagsisisi. And gaya po, share ko lang bago tayo matapos ang vlog, yung paglalagay po natin ng kortina, meron tayong offer po na installment, 0 interest po yan, to help you guys sa mga viewers natin nagpapalagay po or marami pong ginagawa sa bahay nila. Ayan, meron pong ibang options. Gaya nga po ng sinabi po ng kliyente namin sa Novaliches, napakadali ko pong kausap, which is ako, guaranteed. Ayun po sabi ko, sobrang dali ko pong kausap. Kaya i-message nyo na po ako sa aming Facebook, Billy Toledo Vlog. May contact number na rin po yan kung saan nyo ako pwede pong tawagan para po pagka may kailangan po kayo or concern, pwede po nating pag-usapan po dyan. No? So again mga ka-viewers, maraming salamat po sa panonood and sana meron po kayo ng idea. Ingat po kayo and God bless. Bye-bye!